This is Don David's abandoned house. Don David was one of the members of Mabuhay Singers in the 60 to 70. According to my research, Don David is a classical tenor singer that we can compare to Pavarotti, and his songs are called Kundiman or classical music love song. And one of his songs that he sang is this. In today's time, no one knows Don David, but only the people who were with him to know him, and this is none other than our grandparents and grandmothers, especially if they like classical love song music, which is called Kundiman song. According to the story, Don David and his wife adopted a boy, because the couple was not blessed with a child of their own. To make long story short, they raised and educated the boy until he was a young man, but the orderly upbringing they had here, they didn't think that they would be addicted to illegal drugs. And also according to the story, his mother did not give the requested money, and because of this, the young man killed his mother by stabbing her, until she lost her life, and he followed his father Don David right here within this household. He killed the people who nurtured and raised him, and above all, the people who considered him as a true son. Since then, Don David's house has been abandoned. No relatives went to this house according to some local residences in this area. Therefore, the items left inside this house have already attracted the interest of some people. Currently, this house has been abandoned for 50 years. The only nature around this household is the one who watches over it. For a long time it was abandoned. Some residents who pass by here, especially at night, some say that there is something unseen here. Some say it's a white lady. Others say a child is seen here. Therefore, on this day, I went to this place so as not to do a paranormal investigation, but just to find out the sad story of someone who was being part of the original Filipino classic love song. And as a Filipino, it is my honor to know the sad and hair-raising incident of Don David is a couple of Mabuhay singer. So, ngayon, samahan niyo ko na didiputi lang naman natin to. Ito ay the exploration. Kasi, ang iba nagsasabi na meron daw silang nakikita sa lugar na ito. Ang iba naman, na lokal dito, ay nagsasabi na 24 years na siyang nakatira tapat ng bahay na ito. Pero wala naman daw. Pero ang iba, may nagsasabi na may nakikita sila. So, hindi natin alam kung alin ang mga totoong ganap na nangyayari sa bahay na ito, atin lang aalamin. So, titingnan ko lang. Pero, gaya na sinabi ko sa iba kong mga vlog, kapag ang lugar ay pinamamahayan ng mga espiritu, mga elemento, walang pinipiling oras ang mga yan. Ang kaibahan nga lang, sa gabi ay mas malakas ang kanilang energy. Mas malakas ang paramdam nila sa gabi. Pero sa umaga o sa ganitong mga oras na maliwanag, eh hindi ganong kalakas ang kanilang mga energy. Pero kung tatanungin ninyo kung sila ba ay nag-i-exist sa mga ganitong oras, oo, nag-i-exist sila. Kung totoong meron, ha? Pero kung wala, ay di walang mag-i-exist. Di ba? Walang mag-i-exist. Wala kang mararamdaman, wala kang makikita, wala magpaparamdam, dahil wala. Pero hindi ko sinasabi na meron sa lugar na ito. Ang sinasabi ko, kung meron, meron. Kung wala, wala. Diba? So, yun lang ang purpose ng pagpunta ko dito ay alamin ang nangyari sa buhay ni Don David. Kasi, nagsaliksik ako patungkol sa kanya dahil may nabalitaan ako at meron din ako napanood at nag-research ako patungkol sa kanya, kay Don David, ay nagkaroon ako ng interest na puntahan ang bahay na ito para silipin. Kaya tara, samahan niyo ako para silipin yung kabuuan pa ng bahay na ito. Hindi siya ganun kalaki. No? Okay. Samahan niyo ako, mga ka-strangers.
Okay. Ito yung pinakasala siguro nila talaga. Tapos puno na rin ng mga ano. Ito yung parang ano eh. Ito. Itong tingin ko dito. Ito nakikita ko ito eh. Parang ano bang tawag dito sa halaman na to. Ayan oh. Ito yung nakikita ko minsan sa ano eh. Sa tinitinda sa Quiapo. Parang nakita ko ito eh. Nakabilot-bilot. Tapos may nakasulat na pamparegla. Oh, yun. Sa mga hindi nire-regla, oh. Ang dami rito, oh. Kaysa pumunta kayo sa Quiapo. Ito nga yun. Yung puno na yun. Ayan, oh. Para siyang ano, ginagawang tinik sa ulo. Ewan ko kung anong tawag dito sa mga ano na yan. So, bale ito. Ito. Masukal na dito eh. According to the resident here, this room has a basement. Yun. Parang may basement ata ito eh. But as time has passed, the ground here has collapsed due to the passing storms. Kwarto. Oo, ito nga yung pader ng kwarto. Ito, pader nga ito. Bumagsak. Natibag na. Natibag na siya. Kailangan ng mga puno, halaman. Okay. Tapos, ito yung malamang CR. CR nila ito. Oo, ito nga yung CR. Kasi ayan oh, may kaprasong bintana. Tapos yung design ng tiles pang CR. Tapos asa lang ano, kusina. Baka dito rin. Ito. Ayan ang pinaka-kitchen dito. Yan. Tapos ito yung pinaka-salas. Yan. Tapos ito yung dining. Dito yung dining, malamang. Ayan. Tapos dalawang kwarto. As far as I know, this is the couple's bedroom. Maaaring ito yung pinaka master's bedroom. Ito. Tapos ito yung kwarto siguro ng anak-anakan nila. Okay. So ito medyo malaki. Alam nyo, kada papasok ako rito, pangalawang pasok ko ngayon, nakikita nyo may kinikilabutan ako dito eh. Because right here in this room, the murder of the couple happened. So magandang tanghali po sa mga narito. At this time we need to ask permission from the unseen beings residing here in this place. Humihingi po ako ng pahintulot sa inyo na makapag-explore at malaman lang ng kaunti ang istorya sa nangyari sa bahay na ito. May isang bintanang malaki eh. You will notice that the ground outside this house is downhill. Because the location of this house is at the height of the mountain. Tagos siya dito. May malaki siyang puno dito. Ayan. Hindi ko alam kung anong puno yan. Pero itong mga bato na to, puro buhay ang mga bato na yan. Sabi sa akin ni nanay doon sa baba, yung residente rito na lokal, ay nung 2012 nagkaroon ng bagyo noon, may bumagsak na isang bato sa harap nila. Andun nga nakita ko, sobrang laki na. Pero nung bumagsak daw yun ng 2012 ay ganito lang siya kalaki. Pero ngayon, ayun, malaki na. Buhay daw yung mga bato na yan. Sabi ni nanay, lumalaki daw yan mga yan. The place where this house of Don David stands is already in the high part of the mountain. Sa mga
mga espiritu o elementong nakatira sa lugar na ito. Kung sino man po ang nangangalaga, ako po ay humihingi ng pahintulot sa inyo. Marami pong salamat sa mga tagapangalaga sa lugar na ito. This is just a reminder to people to behave in such places, that we need to pay respect to the guardians of nature which we cannot see. Alam niyo mga ka-strength, katotoo lang, biglang tumatayo ang mga balahibo ko, pati balahibo ko sa batok. Pero hindi ko sinasabi na paranormal na yung bagay na yon. Maaring part lang yon ng nangyari sa lugar na ito. Ulitin ko, yung kilabot na biglang tumataas ang aking mga balahibo is part lang po yun ng naging kaganapan sa lugar na ito. Pero hindi po ibig sabihin na meron ng paranormal na nagaganap sa bahay na ito. Wala po akong maramdaman na ganon. Okay, so bali ang nararamdaman ko sa bahay na ito ay nangihinayang dahil napabayaan lang. Napabayaan lang itong bahay na ito. So hindi na ako magtatagal mag-ikot dito dahil ito lang naman siya at inalam ko lang kung ano yung mga talagang ganap sa lugar na ito. Kung meron man ay humingi naman tayo ng paumanhin at pahintulot sa mga nangangalaga sa kalikasan dito. Marami po salamat sa ina ng kalikasan na siya nagtalaga sa mga tagapangalaga sa lugar na ito. Okay, at least nakita ko na po yung bahay ni Don David. Ayan, ayan ang puno. Nakataob na siya. Nakasandal na siya diyan sa pader na to. Ang daming sa gagamba. Ano ba yun? Ang tawag dun? Ang daming mga sapot. Ayun. Sabi ng nanay, yung residente rito sa baba, meron daw dito dating ano ba yun, yung rebulto na santo dyan sa lugar na yan. Ayan. Tapos may papasok pa ron. Ayun, ang ganda niya sa likod. Okay. So, siguro hanggang dito na lang, no? Okay, maraming salamat mga ka-strangers at dito ko na po tinatapos ang maiksing vlog na ito para sa konting kaalaman patungkol kay Don David. Si Don David ay isang tenor singer. Sa madalit sabi, isang classical music love song na tenor ang boses niya. Okay, maraming salamat Kuya Zay ng RCF Strangers from Dark Paranormal. Magandang tanghali. Ay, hapon na pala. Magandang hapon. Peace out. Strangers from Dark.